So, ang title po ng message na ituturo ko ay No Time to Waste. Doing God's Will Without Delay. So, sa title po na yan, makikita niyo kaagad ang sense of urgency. Parang pagmamadali. Well, saan po? Sa pagkilos, tandaan niyo po ito, sa pagkilos, nagawin kaagad without delay ang kagustuhan ng Diyos. Tandaan niyo po yan, pag dumating sa inyo ang salita ng Panginoon, huwag niyong pababayaan niyang magtagal sa inyo na wala kayong action. Sayang po ang result nito. Every word na pinadadala ng Panginoon sa atin, kailangan intindihin natin para malaman natin ang gagawin natin. Kasi yung power ng Word of God sa life natin ay kapag inintindi natin ito at ginawa natin ang sinasabi nito. Nandun yung kapangyarihan. So, ganun po ang gagawin natin. So, sa pagkilos natin kaagad, every time na narinig natin ang salita, without delay, nandun po ang effect na maganda nito sa life natin. Bakit po? Sapagkat, tingnan niyo po ito, ang kagustuhan niya lamang, meaning ng God, ang perfect. Ang kagustuhan niya lang ang tama, ang hindi pumapaltos, wala na pong iba kayong mapipili. Can you imagine sa mundo natin na ang dami-daming mali? Dami-dami natin pwedeng sundan at tularan. Pero ang Word of God, look at that, walang mali, hindi nagpe-fail. Right? Pero ang problema lang, ang tao, hindi niya tinututukan, pinag-aaralan ang salita. Kaya po, problematic ang buong mundo, even maraming Christians, ito po dahilan. Hindi tinututukan ang naririnig o nababasang salita. Meaning, pag tinututukan mo, iniintindi mo anong sinasabi nito at kaya mo iniintindi kasi mabilis dapat, sundin mo ito. Once na hindi mo sundin kaagad, ang narinig mo ng padalang salita, doon nababawas ng nababawas ang dapat narating mo na, dapat nakuha mo na kahit wala ka pa nakikita. Kasi there are so many things na pagka sumunod tayo sa Panginoon, hindi naman kaagad parang ang Diyos ano kagad eh. Ano po ba yung parang nagbibigay kagad? Hindi. Hindi. Kasi ang titignan niya muna, mahal ba natin siya? Kaya natin siya sinusunod. So, ang role natin bilang tao na gustong masenso ang buhay, may Diyos naman eh. Andyan siya, nagpapakilala siya. Kilalanin mo. Bakit mo siya gustong kilalanin? Kikilalanin mo siya hindi para makuha ang gusto mo sa Kanya. Hindi nag-work ng ganon. Hindi. Ang unang patunay para makuha mo ang gusto mo sa Kanya, pakita mo muna love mo siya. Yan po yung trabahuhin niyo. Love mo siya. Hanap ka ng hanap sa salita niya. Aral ka ng aral sa salita niya. You know why? Kasi gusto mong malaman ang gusto niya para magawa mo ito at masunod mo ito. Yun po ang number 1 tutukan ninyo. Doon po nabubuo yung mga pangako ng Panginoon na kahit hindi pa natin nakikita, nandun na po iyon. Okay po ba? So, ang laging gusto ko sa mga taong nakikinig ng message, ma-in love sa Lord. Kasi yun lamang po ang solusyon para ang buhay natin naalagaan ng Panginoon. Kahit anong gulo ng buhay natin, meron pong pag-asa eh. Merong solusyon. And most of the time, ang tao, inaalaw ng Lord na parang walang solution ang nakikita nila sa buhay nila. Right? So, ang ibig sabihin po noon, gustong magpakilala ng Panginoon na siya ang solusyon. Okay?
So para kayong batang naka-focus lang sa Panginoon. If you want change in your life, nakatuto ka sa Lord no matter what. Siya ang number one. Matututukan niyo para masunod po ninyo. Okay po ba? So tandaan niyo po, ang lahat ng tao pwede mag-fail anumang oras. Tama? So kanino po tayo tututok sa pagsunod? Well, syempre po, sa perfect and holy God. Kay Jesus. Again, kay Jesus. Di po ba? So dinadala ko po kayo. Kung manonotice nyo, hinahatak ko kayo. May love kayo kay Lord. Right? May love kayo kay Jesus. Yan po yung lagi kong mission. Every time po ako nagbibigay ng mensahe. Kasi kahit anong ganda ng mensahe, kapag ang tao hindi na in love sa Panginoon, at kapag ang tao hindi siya nag-decide, unahin ko ang Lord, hahanapin ko yung will niya, yung word niya, anong pinagagawa niya, hindi po iinam ang buhay ng tao. Hindi. Nakuha niyo po, diretsahan na po ako, no? Para alam po natin, alam ninyo ang dapat nating tutukan. So, tututok po tayo sa pagsunod sa Diyos. Doon sa perfect and holy God. Kay Jesus nga. Kaya lang, ito po kaya lang hindi ito nangyayari sa maraming tao, even Christians. And tandaan niyo po, lahat ng tao magpe-fail. Lahat. Ang gana ng lahat Right? In fact, kahit gaano pa katalino, kabait, kayaman, ang sino mang tao, ang buhay niya, ang hininga niya, hindi niya kayang dagdagan o bayaran pa kapag ayaw na ng Diyos itong dugtungan. Tama po ba? Kapag pinimeditate po natin yun para hindi tayo umalis sa Lord Siya may hawak ng life ko Bakit ako alis? Right? So kahit nga po sabi ko, natutulog, pwedeng bangungutin ang tao. Right? Ang sino mang tao, pwede bago matulog, ang dami-daming plano para bukas. Pero, hindi na pala siya magigising. Meron tayo isang kapatiran dito, may plano nilang mag-outing yata ng Friday. Saya-saya nila, may picnic. Tuesday pa lang kinuha na yung tatay niya. Very recent lang ito. Sino makakaalam nun? Kaya nga nag-aaral tayo, maging matalino tayo. Hindi porke malakas tayo, okay tayo, wala tayong problem. Buhay tayo bukas. Right? Gusto ko pong manggising kasi ako bilang tao, tao ako, madali ako makalimot. Kaya ang ginagawa ko, ako mismo nagbabantay sa sarili ko. Binabantayan ko yung ugali ko. Ayokong bumilib sa sarili ko. Okay ka na, dami mong alam Sumusunod ka. Sabi ko, no, hanggang buhay ako. Basihan ko, hanggang buhay ako, kailangang bantayan ko ang sarili ko. Kasi alam ko ang ibig sabihin ng langit. Alam ko ang ibig sabihin ng impyerno. By the way, short lang to. There was a time na biglang pinaisip sa akin ng Lord. Alam mo ba ang init ng impyerno? Pareho ng init dito sa mundo? Sabi ng Lord, no. And then sabi niya, yung saya sa langit, hindi pareho yan ng saya ninyo dito. Kahit may mga times sinasabi ng tao dito sa lupa, parang nasa langit po. Parang nasa langit ako sa kagalakan. Parang siya nabubuhay sa langit dito sa mundong ito. Di ba pinay-mention po natin yan? Parang impyerno naman dito sa buhay natin dito. Sa init. Sabi ng Lord, Emerita, kung yung sinasabi niyong parang langit ang buhay na dito sa lupa, ginamit niyo yung langit, sabi niya, wala pa nakakakita, right? Sabi ko, no eye has seen. Wala pang nakakakita. Right? Kung ano yung grabing ganda na inilaan ng Panginoon sa langit.
Para hindi ko pwedeng ipareho yung saya dito sa mundo na ito, pareho din ng langit. Kahit mataas ang saya nyo rito, hindi. Iba, ang init ng apoy sa impyerno. Iba rin ang kagalakan na mayroon sa langit. Hindi ko pwedeng ipantay. Sabi ko, Lord, pag ito senior ko, maraming pipinta sa akin eh. E di pag may puminta sa atin, ano makakasama sa akin? Kung isipin ko na oo nga, posible. Makakadagdag ito ng godly fear sa akin para magtino ng buhay ko. Ngayon, I believe, itong init na ito, pinaparanas ng Panginoon sa atin. Para makita natin, once in a while, papunta sa mind natin. Teka muna, wala pa nga apoy dito sa lugar na to. Lalakad ako sa kali, init. Wala pa namang apoy, hindi naman apoy yung nilalakaran ko eh. Yung impyerno, apoy talaga. Walang tubig, walang pahingaan. Wala kang makikitang ilaw doon. Wala. Ano yung may papalit natin para mapunta sa langit? Na hindi pa natin gagawin ngayon ang dapat natin gawin. Anytime pwede tayong mawalan ng hininga. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin bukas magtitino na ako. Hindi. Pag hindi ka nagtino ngayon, alam mo na yung dapat mong gawin. Hindi ka nagtino ngayon. Bawas na kagad sa iyo yung mga ibibigay ng Lord. Kung sumunod ka, laging may bawas. That's the very reason why marami pong naghihirap. Hindi natutungkad eh. Di ba? May problema sa ugali natin sa Lord. May problema sa pamamaraan natin. Paano natin ginagamit ang buhay natin. Lagi tayong may problema. Nakuha nyo? Pero yung problema na yon, hindi naman gusto ng Lord ma-remain sa atin. Kung hindi, habulin natin siya. Sapagkat may solusyon lahat sa Diyos. So tandaan niyo po ito. Kahit gaano pa katalino, kabait, kayaman, ang sino mang tao, ang buhay niya, ang hininga niya, hindi niya kayang dagdagan o bayaran pa kapag ayaw na ng Diyos itong dugtungan. So lahat ng uri po ng tao, lahat po, ganyan ang katayuan natin. Hindi natin alam. When will be our last breath? Nakuha niyo po. So marami po tayong hindi kayang kontrolin sa buhay. Sabi ko nga, hininga pa lang yan. Wala pa dyan ang masasama nating pag-uugali. Take note, hininga pa lang yon. Wala pa rito ang masasama nating pag-uugali. Lahat po tayo may masamang ugali. Lahat. Okay. And dagdag pa dyan, ang tumitinding worldliness. Pati nga sa mga musmos na bata, I don't know, pinasingit ito ng Panginoon eh. Ilagay mo dyan. Pati nga sa mga musmos na bata, again, musmos na bata, sila ay nagiging source ng entertainment sa social media para patuloy pakainin ang flesh ng mga nanonood na taga-mundo. At marami na ring mga Kristiyano na ang sumasabay dito. Kasi may nakikita ako na yung mga magulang tinuturuan yung batang musmos, bata, umaarte ng parang sexy yung suot ng damit, pasasayawin. Why? Sulang bata yan. Bakit mo? I feel so sad. Nakuha niyo po, bakit kailangan mong paseksihan ng anak mo? I-induct na parang sexy matanda o dalaga. Why? Kasi there must be sense of holiness sa tunay na Kristiyano. You know what is good, what is holy, what is pleasing, right? And if the Holy Spirit is in you, alam mo kahit saan bawat gagawin mo, ang i-check mo kagad, nakakabigay ba ito ng luwalhati sa Diyos? Sino ang ini-entertain ko rito? Of course, ang mundo, gumawa siya ng paraan para lalong expose
ang corruption ng flesh ng tao. Diba? Kasi pag marami kang views, may no-offer yatang mga bayad dun. I don't know, may mga ganon, diba? Yung mga videos, etc. Saan dadalihin? Nagkikitaan mo na yan. Isang sakit lang yan. Sa mata mo lang eh. Diba? Kaka-video mo eh. Hindi mo na kayang palitan yung mata na yan. Hindi alam yan ng maraming tao. Hindi pa dyan kasama ang mga iba't ibang uri ng crimes. Nakasabwat na rin ang mga musmos na bata. Tingnan niyo po ito. Kung pati ang mga musmos na bata ay ginagamit na sa kasamaan, sino pa ang makakapansin ng mga mas malalapang pagbagsak ng moralidad ng tao? Di po ba? But who cares? Kung ang mga matanda, again, matanda pa, ang namumuno at nagkikater dito sa, ito yung tawag ko dito demonic entertainment na ganito. So, i-check niyo po yung sarili ninyo. Nakuha niyo po. So, sino pa ang makakapansin at papansin ng mga real signs of the times ng pagdating ng Panginoon? Sino pa? O sino ang pumapansin sa mga giyera na nandiyan na? At gumagapang ng gumagapang non-stop. At palala ng palala ang alitan at kampi-kampihan ng iba't ibang bansa. Habang natutulog o busy ang tagamundo sa iba't ibang dahilan para sumaya at para pagkakakitaan ng pera. Hanggang kahit ang mga sariling kaluluwa ang maging kabayaran. This is a very sad reality nakikita ko po Kasi when you know the Word of God and you know what is going to come, kasi nakikita mo yung signs na tinuro ko na rin 20 plus years ago. Tapos nakikita mo, mas matindi, nadodoble yung sinabi ko 20 years ago, nadodoble. Saan pa tayo patungo? Di po ba? But kahit sabihin ko na sabihin yan, alam ko marami pa rin yung hindi magbabantay sa sarili. Nasa sa inyo po yan. Ang tao lang din naman po ang pipili, di ba? Ano yung sinasabi ni Jesus? Habang nandito siya sa earth, iniwan niya lahat ng salita na sinasalita rin ng isang preacher. Gaano katalino ang tao tututok sa salita o tututok sa mundo? Di po ba? So, ito pa yung sinabi ng Lord. Sabihin mo, maraming natutulog. Kaya hindi nakikita ang lumalalang nangyayari sa mundo na nagpapatunay na malapit na ang pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya noon pa, tingnan niyo po, noon pa, pinaalalahanan na tayo ni Jesus dito. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Jesus sa Matthew 24, verse 42. Look at this. Directional si Jesus. Sabi niya, therefore, stay awake. Maging gising kayo. Laging gising. Keep watching. Because you do not know what hour your Lord is coming. Sabi ng Lord, kayo kung saan nakatingin. Ang sabi niya, huwag kayo matulog Ibig sabihin, keep awake. Nag-ano ka? Nag-observe ka kasi gusto mo handa ka Kasi anytime nga, pwedeng dumating ang Lord. Anytime, pwede rin tayong mawala ng hininga. Right? Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi yon para magising po tayong lahat. So parang pinapaalala po ng Panginoon, dapat hindi nawawala sa isip nyo yang mga sinasabi ko na yan para lagi nyong binabantayan ang sarili nyo. Sa totoo lang, malakas po hatak ng mundo. Hindi niyan mapipigilan, hindi kayo mahatak. Unless si Jesus nagre-reign na po sa heart nyo. Again, hindi niyo po masasabing ayoko yang sa mundo. Hindi. Kahit marinig niyo ako na marinig, hindi niyo kakayanin. Hindi. Part ng hininga natin tong mundo
Part ng mundo, yung nakikita natin palagi, naririnig natin. Kaya nga sabi ng Lord, you must be born again. Dapat yung spirito ko mapunta sa iyo. Or else, may tenga ka pero hindi ka makakarinig. May mata ka, hindi ka nakakakita. Right? Narinig niyo po yan, sinabi ng Panginoon. Yun po yan. Okay. Look at this. Ang sabi niya po sa 1 John 2:15, pinayuhan po tayo dito ng Panginoon. Ang sabi niya, sabi po rito, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Yan po, lahat galing yan sa puso ng Panginoon Siya na nagsabi, do not love the world. Right? If anyone loves the world, the love, diretsahan, sabi ng Lord, kung mahal niyo ang mundo, diyan kayo nag-uukol ng panahon. Plano niyo, lahat nasa mundo. Pag-iipon niyo, lahat nasa mundo. Sabi niya, yung pag-ibig ng Ama, yung Ama sa langit, wala sa inyo. Hindi po ako nagsabi niyan. So you can check yourself. So, mahal ko ba ang mundo? O mas mahal ko ang Lord? Kaya kahit busy ako sa mundo, ang tinatrabaho ko, binabantayan ko palagi sa kilos ko, pag-desisyon ko, nasa unahan ba ang Lord? Nakuha niyo po. Yun palagi, ganun ang matalinong tao. Alam mo na yung katotohanan Praise God. Sabi ko nga po, sino po ang pumansin dito sa 1 John 2:15? Sino ang nag-ukol ng extra time alamin ang ibig sabihin nito para masunod dito? Now, isa pong tanong ang gusto kong sabihin sa inyo. Sino po sa inyo ang tutok na nagbabantay para sa walang tigil na pagpapalawak ng kaharian ng Diyos? Just be honest. Sabihin nyo lang sarili nyo. Kasama ba ako sa walang tigil? Ginagawa ko ang lahat, pinagpe-pray ko. Yung mga nasa church na nag-share ng gospel, pinagpe-pray ko ba sila? Tapos, may kailangan ba sila? Ini-involve po ba natin sa mind natin na kahit ang dami-dami natin pangangailangan at tingin natin ay kulang pa, yun ang problema po sa tao. Pag kulang pa ang hawak nila, anong kingdom? Hindi ko naiisipin yan. Gawa lang yan ng mga pastor. Going out to share the word, pang pastor lang yan, pang workers. Hindi po. Sinasabi po ito sa lahat ng umiibig lamang kay Kristo. Ito lang. Umibig ka kay Kristo, itong mga sinasabi na ito, para sa iyo din yan. Pag sinabi mong tagasunod ka ni Kristo, yung mga sinasabi niya, para sa iyo din yan. Kaya kung sasabihin mong tagasunod ka ni Kristo, pero hindi mo sinusunod yung sinasabi niya, hindi ka tagasunod. Nakuha niyo. Kaya walang change ang life. Nag-aantay, nag-church naman, pero bakit ganun? Walang nangyayari sa life ko. Yun po. Hindi natin nililente yung ano pa yung dapat natin gawin. Nakuha niyo po. Kasi pag sinabing, basahin mo yung Bible, sundin mo dyan, sundin mo yung sinasabi dyan. Pag-aralan mo yan. Alam niyo po, ang tao, kahit problematic siya, hindi niya pag-aaralan. Sobrang bihira yung tututok. Bihira. Bakit? Bible, papel lang yun gusto nila, money, pangangailangan Tama po ba? Hindi po nakukuha ang Lord doon. Hindi. Ang tunay na nagmamahal, ang unang inaalam, yung gusto ng mahal niya. Right? Hindi yung makukuha mo doon sa mahal mo. Hindi. Ang nagmamahal, gusto mo sunod na sunod sa Kanya, bigay ng bigay sa Kanya. Yun po hinahanap ng Lord sa atin. Pero sino po ang nagbabaybay na ganito sa salita ng Panginoon? At hindi niya iiwanan kung ano sinabi ni Kristo para gawin. Yan po ang maitatanong nyo sa sarili nyo.
Pag nag-a-assess kayo ng life ninyo, bakit ganito ang life ko? May nangyaring ganito, merong itinutuwid lang ang Lord. So, yun. Yun lang naman yun. Meron kayong mali na dapat ituwid, hanapin nyo. Nawa nyo? Hindi yan gusto ng Lord. Ano mang chaos sa buhay o ano mang pinagdadaan ng testings, trials, meron pa kasi tayong mali na nagawa. Nawa nyo po. Gustong ituwid ng Panginoon, kaya mayroong salita. Nag-aantay lang po ang Panginoon, makiisa tayo sa Kanya. Okay. Pakinggan niyo po ang payo ni Jesus sa Matthew 6, verses 19 to 21. Ito po yung tungkol sa kayamanan sa langit. Look at this. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Parang nakakatakot magsalita talaga si Jesus. No? Parang magigilty ka, ha? Bawal ba ako mag-save? Di malalaman nyo lahat as you follow God. Yun ang maganda sa Lord eh. Maintindihan nyo anong ibig sabihin nito. So, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Diretso ang Lord eh. Si Jesus to. May way po kasi ang Lord eh. Pag naunan niya yung way na gusto niya, mapatunayan yung siya ang una sa lahat. Lahat naman papaasensuhin niya yung buhay. Alam ko yun eh, kasi nangyari po sa buhay ko. Kaya nga nandito po kayo eh. Ito number 1 pag-asenso. Sa akin, ito ang number 1 pag-asenso sa buhay. Meron ako nadadala sa Panginoon. Something concrete. Diba? So, then verse 20, sabi niya, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Again, si Jesus ang nagsasalita niyan. Kung saan, sabi niya, walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Dito po sa payo ni Jesus, nagbigay po siya ng comparison, right? Kung ano ang pipiliin po natin, tayo pipili. Pili kayo, sabi ng Lord. Ang inipon na kayamanan sa lupa, ang sabi niya, sa binasa natin, ang ending, mayroong sisira rin dito. Mayroong magnanakaw nito. And then, sabi naman niya, ang inipon na kayamanan sa langit, ang ending, walang sisira rito. Look at that. At walang magnanakaw. Klaro? Unahin niyo yung lupa. Unahin niyo yung nyo dito. Ipon nyo rito. Kaya nga sumasama po ang tao. Eh. Kasi ang inuuna nila, ipon nila dito. Sabi ng Lord maraming mangyayari sa sistema ng mundo. Sabi ko nga, tinan mo mga tao, hindi alam. Nakaset na po yung system kung saan maghahari si Antichrist. Lahat ng salapi ng tao, lahat ng ari-arian ng tao, hawak ng system na yun. Sila ang magsasabi sa iyo, ito lang ang pwede mong ilabas sa iyong pera na nakaipon. Hindi na yan pwedeng pareho ng ngayon. May pera ka sa bangko, malaki pera, tutubusin mo. Hindi na po ganun ang parating na system ngayon. Pero ba't hindi alam ng maraming tao yan? Simple. Hindi alam ang salita. Hindi tinututukan ang mga news na nangyayari sa iba't ibang bansa. Marami po kasi itong mabibigat na nangyayari na po sa mundo. Imagine, it's set already. The system set na. So may mga tinatalian na lang yung mga mamumuno sa mundong ito. Pero once na sinabi nila yon, ito na mangyayari. Ito na lang hawak ng pera nyo, lahat ng titulo, lahat ng ari-arian ninyo. Ito lang. Wala kayong magagawa. Tapos malungkot pa kayo. Kasi hindi nyo pinaunlad ang kingdom ng God. Imagine may time para ipakita natin yung pag-ibig natin. Bakit di natin gawin kagad? Hanggang huminga tayo, hihina rin tayo, right? Okay, nandyan pa po ba kayo? I hope excited pa kayo matuto.
Look at this, kung manonotice niyo ako, hindi ako nangingiliti eh. Uy, pagpapala yan, no? Karamihan ganun eh. Kapatid, anuman ang kasalanan mo, lapit ka lang sa Lord. Tatanggapin ka niya. Maraming kasalanan, gulgul talaga yun. Patatawarin ka ng Lord. Gulgul talaga, ganun eh. And that's good. Totoo yun. But, susunod na oras, araw, yung problema mo nandun pa rin. Right? Umpisa pa lang yun, tinanggap mo si Kristo. So anong susunod? Sa next hour, isipin mo na, Lord, ano yung babaguhin ko sa buhay ko? Susulat mo na yun pag makakalimutin ka. Kasi pag tinanggap mo si Kristo, magbibuild ka ng relationship sa Kanya, sasabihin mo, pag-aaralan mo yung salita eh. Pag tinanggap mo na siya, pag-aaralan mo kasi, alam mo, tao ka lang, pwede ka magkamali. Gusto mo, lagi nakabantay si Kristo sa'yo. Nakuha niyo po. Ganon ang umaayos ang lakad sa buhay. Okay, natututunan niyo po ba ang gustong ituro ng Panginoon? So yun po, pinapapili tayo ng Panginoon habang tayo po ay humihinga. Siya, o kayamanan sa langit, o kayamanan dito. Na siya nagsabi pa ulit-ulit. Babaliwala yan. Quick yan eh, kasi quick. Ang gagawin ng Lord kasi, doon sa ayaw maniwala, ipon ng ipon, wala namang nangyayari. Yeah. Kasi ang sinabi sa Bible, mabilis yan. Pag tinakdanan ng Lord. Kasi kung saan ka natatrap ka sa trabaho mo, natatrap ka sa pag-iipon ng pera, ipon ng lahat. Sabi ng Lord, sige. Diba? May pinagpapala naman siya pag pinagpapala ka. But, ang nakakatakot, pag nasanay kang ganon, sarili ko, kinabukasan ko, pag natrap ka po doon na yun lamang ang number one sa life mo, na iiwanan yun sa kingdom ng God, hindi ka uma-advance, lalamunin ka po noon. Hindi ka makakaalis doon. Hanggang anytime dumating ang Lord, may iwanan ka rito. Meron pong pagbawi ang Lord kapag tayo ay sumusunod. Or else, wala akong karapatan ditong tumayo. Basta masaya po ako na tumatayo. Dahil parang ang life ko, nakita ko, dumaan ng mahabang panahon. Now, I am 72. Going 73 this coming September. Meron church na nabuo. Diba? Andito po kayo. Napakahalaga sa Diyos. At napakahalaga sa akin. Kaya po ako tumatayo dito. Kahit ganito na po ang edad ko. Ganon kayo kamahal ng Panginoon. Inutusan po niya ako. Sinabi niya, mahal kong mga taong iyan. Kasi lagi po ako nananalangin. Sabi ko, Lord, kahit ang church namin, hindi naman yung parang sobrang mega church. But Lord, ang prayer ko lamang, sa church namin, matatagpuan mo yung hinahanap mo na makakapagpasaya sa'yo. Diba yun, yung kahit dahan-dahan, pero steady ka, sumusunod ka sa Panginoon, tinatanggal mo yung mga mali talaga, tinatrabaho mo, ito ang mali ko, gusto kong ituwid ito. Kasi paano ka makaka-step doon sa susunod at sa susunod pa, dito nga, wasak na wasak ka. Tama? Paano mo mabubuo yung life mong dapat mabuo sa paglipas ng panahon, sa paglakad mo? Teka muna, barado ka rito eh. Ang Lord lang po makakapagkalas noon. Ang Lord lang din po ang magbubukas doon. Siya lang eh. Yun ang lahat ng magaganda sa buhay natin. Praise God. Ang dami ko pong insight, no? Kasi punong-puno po ang puso ko ng kaalaman tungkol sa Panginoon. Kaya nga, sabi niya, verse 21, look at this. Kaya binabantayan natin yung heart natin eh. Sapagkat, kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Grabe yun eh. Parang kung ang kayamanan mo, nandun sa pera mo lang, iniipon mo lang, kabuhayan mo. Sabi ng Lord, ang puso mo nandyan, wala sa akin. Ganon ang parang sinasabi niya eh. Kung saan mo, binibisi ang sarili mo para kumita ng pera, mag-acquire ng napakaraming savings dito. Sabi ng Lord, kita ko kagad ang puso mo. Diba? Hindi alam kasi na maraming tao. Hindi yung biro, sinabi lang ni Jesus. Kailan ba nagbiro ang Lord?
Di ba? O so pag narinig mo yon, anong gagawin mo? Aba, magbibuild ka ng relationship sa Lord. Sabi ng Lord, basahin mo yung salita ako. Di ba? Nakakawash yan ng masasamang ugali, puso. Nakakawash yan, para siyang water. Sabi ng Lord, nasa Bible din yan. Kaya kung hindi kayo nagbabasa ng Bible, hindi kayo mo malilinis. Nakuha niyo po. Kasi mula sa araw na ito, pangako niyo sa sarili niyo, of course, sa Lord, number 1. Gusto ko magbasa ng Bible. Ano pa yung namimiss ko rito? Napakarami. Ang kapal nito right? Anong namimiss ko pa rito? Kaya ganito buhay ko. Nakuha niyo po. I realize ang buhay po ng tao, kahit buhay ka pa, kahit sabihin mong mayaman ka na, hindi mawawala ang pangangailangan mo sa Kanya. Laging may darating na kailangan mo ang Diyos. Kaya wag po tayong humiwalay sa Kanya. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Trumps Go community.